Again, magandang hapon po sa ating lahat at kung kanina po ay nag-aral tayo ng ating Sunday School nang mayroong talagang sasaliksik doon sa ating theology patungkol sa Lord's Supper, ay palagay ko ngayon din po ngayong hapon nakikita naman natin yung ating mensahe sa paraan na atin namang aalamin yung kahiwagaan noong kasalanan ayon doon sa atin pong topic sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 3. Mga kapatid, matapos po nating i-meditate last week, yun pong Heidelberg Catechism, Lord's Day 2, nailahad po dito yung katotohanan na ang ating misery or yung spiritual misery ay dahil doon sa kasalanan o dahil tayo ay makasalanan. Hindi natin naaabot yung kautusan at pamantayan ng ating Diyos. At nakasalig po tayo doon sa natural na pagkamuhi sa Diyos at sa kapwa. Kaya po ang tanong ngayon ay saan ba nanggaling ang sinfulness na ito? Saan ba nagsimula ang kasamaan? Marami po ang nagsasabi na ito ay pangalawang pangunahing katanungan ng sangkatauhan. Ang pangunahin po ay yung saan ba nagmula ang buhay. Ang question na concerning the origin of life. Saan ba nagmula ang kasamaan? At yun po ang isang bagay na atin pong pagbubulay-bulayan ngayon at dito po tayo mag-focus. From where does evil come? This question concerning the origin of evil. Sa pagdaan po ng maraming panahon, ang mga civilization at iba't ibang culture ay nahirapang tuntunin ang mga katanungang ito. At kadalasan nagiging mali ang mga nagiging tugon ng tao patungkol sa origin ng evil or ng sin. Sinasabi nila na kung ang buhay ay nagmula sa Diyos, maaaring ganun din ang kasamaan. But then, magiging malaking palaisipan pa ito kung maitatanong na kung ang Diyos ay tumitindig sa pagiging banal at dalisay, papaano siya maiuugnay sa kasamaan, given that He is holy and pure? At ating aalamin din po na sa pasimula, ang kasalanan at ang kanyang pinagmulan ay tunay ngang mahiwaga para sa atin. Na kung papaano po nakapasok ang kasalanan sa daigdig. Papaano kaya? Gagamitin po natin sa ating talakayan o sa ating message ang word na misery sa isang biblikal na pagpapakahulugan. Sa isang banda ay alam natin kung papaano nakapasok ang kasalanan dito sa mundo. Ito po'y ating natutunan kahit nung bata pa tayo, paano nagkasala ang unang mga tao. Subalit, hindi natin ito fully maunawaan. Iba po yung nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol dito, subalit iba rin yung tunay o ganap ba natin itong nauunawaan. It has been revealed to us in plain and simple terms, but not explained for our full comprehension. Kaya po ang Lord's Day 3 ay magbibigay sa atin ng ilang katotohanan na ipinapahayag ng Diyos mula sa kanyang mga salita. At ang katotohanan pong ito ay parte ng kabuuan ng gospel ng ating Panginoong Hesus. Kailangan nating malaman ang mga ito, bagamat aaminin na hindi natin perfectly ito mauunawaan. Kaya po ang ating panalangin ay unti-unti nawa nating maunawa ito sa pamamagitan
ng pagkilos ng banal na Espiritu at mga salita ng katotohanan. Sa pagpapahayag na ito, sa ating sermon na may pamagat na The Mystery of Sin. Ano po ba ang pinaniniwalaan natin concerning the mystery of sin? At meron po tayong 3 sermon points. Ito po ay ang sin and the formation of man. Secondly, sin and the deformation of man. And pangatlo po, sin and the reformation of man. Kung baga, parang sa transubstantiation ay mayroon din tayong tongue twister ngayon. Formation, deformation, and the reformation. Tayo po muna ay sumandaling yumuko. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw na aming Diyos na mahabagin sa lahat, ay patuloy na kami ay dumudulog sa inyo, na Ikaw ang magbukas ng aming puso at kaisipan sa pag-aaral at sa pakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo kami at ingatan ang aming buhay, Panginoon, as we digest, as we hear and read your words, Panginoon. Ito'y magbigay at magbukas ng patuloy pang pagpapalakas sa aming buhay, sa aming pananampalataya sa inyo. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, ang aming malaking bato at aming manunubos. Amen. Umpisahan po natin, sin and the formation of man. Did God then create man so wicked and perverse? Unang katanungan doon po sa ating catechism. If something goes wrong with whatever is created or made, should we not first question the creator or maker? Is the maker not somehow implicated in the future of what he made? Yan po yung ilan sa mga bumungad sa ating mga tanong ngayong hapon na ito. At marami pa pong susunod na mga katanungan. At ang katanungan pong tulad nito ay maaaring hindi na nakakagulat din sa atin. Kadalasan naman ang dahilan ng pagkasira o damage ng isang bagay ay maaaring nasa kagagawan ng gumawa nito. Halimbawa po, few years ago, tayo ay may nabalitaan na ilang mga car manufacturers ang nag-recall ng libu-libong sasakyan na nasa market na. Dahil daw ito sa isang flow o pagkakamali doon sa kanilang assembly process. Sa isang banda, mga kapatid, maaari din pong ang pagkasira ay hindi dahil sa manufacturer o sa gumawa, kung hindi sa paraan ng paggamit, pag-abuso sa paggamit o negligence doon sa kanilang paggamit. Hindi pinag-iingatan ang gamit at kulang sa kaalaman kung papaano ito gagamitin. Sa isang malalim na pakahulugan, maitatanong po natin, ang pagiging makasalanan ba ng tao ay nakabatay sa kung papaano siya pinalaki o pinorm or sa kung papaano siya nilalang? The Catechism says the only way to find out is to go back to the beginning. To that point in time when the world and its fullness was created. What does the scripture say about the results when God formed the world and made man out of the dust of the earth? Were the results doubtful or questionable, or were they are fully satisfying? Hindi na po tayo mag-aalinlangan. Did God then created man so wicked and perverse? Ang sagot po ay emphatic no. Dahil ang katotohanan ay nilalang ng Diyos ang tao na mabuti at ayon sa kanyang wangis or imahe. Balikan po natin ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag
God made man in His image. Inilatag niya ang plano or yung blueprint. Ginawa niya ang tao at hinubog ito ayon sa kanyang wangis or image. God gave man task similar to His own. God gave man position reflecting His own. And He gave man qualities which He, God Himself, alone had, so that man could perform his task and calling. At sinabi din ng Diyos, I will make man in such a way that he will be suited for fellowship and communion with me, his Creator and God. This means, tandaan po natin, as the Catechism beautifully stated, that God created man in true righteousness and holiness. Binigyan niya ang tao ng kakayahan at pagkukusa na maglingkod sa Diyos ng dalisay at ganap at walang pasubali. Kaya ang tao ay nilalang upang kilalanin, mahalin, ipamuhay niya ang Diyos habang siya ay nabubuhay. Man was intended to live with God in a special covenant relationship and in an intimate fellowship as child of God. This was indeed a unique and blessed relationship. Ito po ang plan ng ating Panginoon. Nang sabihin niya, let us make man after our own image, in our likeness. However, there is sometimes quite a step between yung plano at yung realidad. Kahit po sa ating mga buhay, we plan but the outcome perhaps sometimes ay hindi kapareho. Was God able to realize His plan? Well, the Bible says that God indeed saw that the result was good. And plainly, it was good. Means here, very simply, it is suited for its purpose. Therefore, ito ay perpekto. Indeed, it is perfect. Man was made exactly according to plan. So lagay po natin yung foundation na ito sa ating pangunawa upang lalo pa nating higit na maunawaan ang mga susunod nating ihahayag para sa atin. Tutuloy ko po. Dahil sa ang tao at ang lahat ng nilalang ay nadisenyo at nakatakda para sa perfect communion sa Diyos, sa pamumuno sa lahat ng mga nilalang sa ngalan ng Diyos, at nakatakda din ng tao sa isang katangi-tanging ugnayan sa Diyos. At ito po yung covenant relationship. We conclude that there could be and there was no evil, no flaw in the formation of man. And this is so essentially because there is no evil in God. That is the great fact behind the perfect formation of man. Ang gumawa sa atin ay hindi kailanman nabahiran o na-associate sa evil. Siya ay makapangyarihan sa lahat. There is no evil in God, and never was, and there never will be. Kaya po sa katuroang ito, ang lahat ng nilalang ng Diyos, lalo na ang kanyang mga covenant children, ay hindi magiging wicked and perverse. Not only biblical creation account, but also the entire revelation of God excludes any connection between God and sin. Sa katotohanan nga po ay kung titignan natin ang scripture sa bawat pahina nito, mababasa po natin na ang Diyos ay nagbabawal sa paggawa ng kasalanan. Kinamumuhian niya ang kasalanan at
hinahatulan niya ang paggawa ng kasalanan. Kagaya po ng nasa form of celebration natin doon sa Lord's Day o sa Lord's Supper. Sinasabi dito na, and I quote, "Rather than to leave sin unpunished, He has punished it in His only begotten Son." Maaari po bang magkaroon ng koneksyon ang Diyos at ang kasalanan? Can there ever be any wickedness or perversion in the way God formed man out of the dust? Lahat po ng nagbabasa ng banal na kasulatan ay magsasabi na wala itong koneksyon, walang ugnayan, walang paraan upang ang dalawang salungat na daan ay magsanib. Listen to the clear testimony of Scriptures. Umpisahan po natin in the Song of Moses doon sa Deuteronomy 32:4, which was written before the people of Israel went into the promised land. Moses exclaimed, "The rock, His work is perfect. A God of faithfulness and without iniquity. Just and right is He." At ganun din po, si Elihu o si Elihu, kaibigan ni Job, na siya ay tama na nagsabi na, "Far be from God that He should do wickedness, and from the Almighty that He should do wrong." According to Job 34:10. Malayo, hindi kailanman mangyayari. At ganun din ang kaparehong patotoo na binabanggit sa kabuuan po ng Book of Psalm. Gaya doon sa Psalms 92 verse 15, ang sabi po, "God my rock, in whom there is no unrighteousness." Matatagpuan din natin ang patotoong ito mula sa mga prophets. For example, in Isaiah 6 verse 3, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." And also consider Habakkuk 1 verse 3, "Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on wrong." Walang koneksyon ng Diyos sa kasalanan, mga kapatid. At kung ang Diyos ay hindi nakakita ng kasalanan sa kaniyang nilalang, papaanong siya ay madadamay sa pinagmulan nito? So when we talk about the mystery of sin, we must conclude from the Scriptures that the origin of sin, tandaan po natin ito, does not in any way lie in the formation of man. As clear as the Bible is about this. So it is also unmistakably clear when it stated that the origin of sin lies in man himself. Wala doon sa gawa ng paglalang, kung hindi andoon sa nilalang. Ang naging resulta ng formation ng tao ay nagkaroon sila ng buhay na may ganap na ugnayan at pagkakasundo sa Diyos. And that's the fact. Alam ni Adam and Eve live in a communion with God and with each other. There is no sin. There is no guilt or shame which always accompanies sin. Tinatanggap po ba natin ng malinaw ang patotoong ito ng Biblia? Pakinggan po natin ang katotohanan ito. For then we read in Lord's Day 3 that this depraved nature of man with which we are presently faced comes not from God, but from the fall and disobedience of our first parents, Adam and Eve, doon po sa paradise. It is inexplicable and almost incredible, but into that perfect, harmonious world comes the reality of sin. Not by God's doing, rather,
but by man's own choice and action. Furthermore, mga kapatid, ngayon ang pangunahing katanungan na palagi ang itinatanong ay papaanong ang tao na nilalang na perfecto ay mahuhulog sa kasalanan. Papaanong ang hindi pagsunod o yung disobedience ay papasok sa puso ng nilalang na inihugis na may perfectong pagsunod. At kung ang Diyos ay galit sa kasalanan, bakit hindi niya nagawang tapusin o i-prevent ang kasalanan na makomit ng tao? Ang Diyos bilang omnipotent or makapangyarihan at omniscient or nakakabatid ng lahat ng bagay, maaaring mapigilan niya ang pagkakasala, hindi po ba? Kung kaya namang pigilan ang kasamaan at hindi niya napigilan ito, magiging guilty ba sa pagkakasangkot ang Diyos dahil sa negligence or kapabayaan? Tanong po ito, mga kapatid, hindi po ito statement. Mga kapatid, mayroong dalawa or two-in-one questions na maaari tayong makita ukol sa mga tanong na aking nabanggit. How could sin ever rise in the heart made righteous and holy, formed in perfection? And how could God, who hates sin, ever let sin happen? If God did not say or did not lay sin in the formation of man, how did He not prevent the deformation of man? Isang mahiwagang katanungan, hindi po ba? Kahit ang mga Reformed theologians ay nag-struggle sa tamang formula or sagot ukol dito. Subalit atin pong i-consider muna ito, mga kapatid. Bilang nilalang sa totoong katwiran at kabanalan, hindi po ito nangangahulugan na constant na ang kalagayang ito at hindi na ito magbabago. Tandaan po natin, ang Diyos lamang ang hindi nagbabago. Ang tao ay inilagay sa tamang daan. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi na siya lilihis sa daan na yon. Sa katotohanan, nagbigay ang Diyos ng kautusan na maaaring malabag o labagin ng tao. The Lord God created man with a free will, and by placing before man a tree of the knowledge of good and evil, placed man under his sovereign will and before a definite choice. At ang mga choices na ito ay, will man grow and develop submission and voluntary service to God? Or sa isang banda o sa kabaliktaran, will he in rebellion determine his own goal and direction for himself and for his children? Will man bend under God's law? Sasailalim ba siya sa kautusan ng Diyos? Or he will be a law unto himself? Yan po ang tanong doon sa paraiso. Ang tao ba ay malayang mabubuhay sa kasunduan? Matatamasa ba niya ang ganap na kasiyahan sa pangakong ito at buong pusong tutupadin ang kanyang obligations? Pwede nating sabihin na ang Diyos ay nag-iwan ng bukas sa posibilidad ng pagkakasala o sa pagkakasala. Pero marapat po bang sabihin ito gayong sinabi na ng Diyos nung una pa man, in the first hand, ang noong sabi niya, I forbid it, I hate it, I will judge it. The day you eat of it, you shall die, according to Genesis 3:17. But you, my child, must choose. So nakita natin dito yung
Hindi siya tahasang nag-iwan ng bukas, kung hindi siya ay continuously na nagbibigay ng warning. In the onset, sa wikang natin ay sa una pa lamang ay nagbigay na siya ng warning sa kanyang mga nilalang. Could God have prevented sin? We must put it in this way, mga kapatid. God chose not to prevent sin. Andoroon po ang kalaliman ng hiwaga ng kasalanan. There lies the depth of the mystery of sin. In His eternal counsel, the Lord decided not to prevent sin. But when it happened, to battle it, to subject it to His will, to confine it under His governance and providence, so as to reveal all the more His power and holiness. And so finally, to overcome sin in His only begotten Son, to the glory of His name and the salvation of His people. Subalit hindi po upang akusahin ang Diyos na siyang may akda ng kasalanan. Dahil walang paraan upang siya'y isangkot sa pagiging makasalanan at sa kalikuan ng tao. Sin arises out of man, and out of man alone, by the instigation of the devil. Even if sin does not fall beyond God's counsel and government, it still does not arise out of God or from God. We cannot explain how the possibility of sin becomes a reality. Kaya nga po, alam natin ito, pero yung kaunawaan ay talagang sasaliksikin natin at tutulungan tayo ng banal na Espiritu na ito'y ating maunawaan. Nor does Lord's Day 3, kung papansinin natin, explain this mystery. Hindi ito talagang kompletong maipaliliwanag. It merely records the fact. Oh, we know man first imagined. Let he let the lies of Satan get a grip on his imagination. At yun nga po ang nangyari. Then he desired and finally acted. And there is a ripening o yung pagiging hinog ng proseso of the power of the lie and the final transgressing or yung commitment ng pag-transgress doon sa law. It is foolish and absurd. It does not belong and should not have happened. At andun po ang nakakatakot na katotohanan. Bagamat ang Diyos sa kanyang hindi maabot na karunungan ay pinili niyang i-prevent o hindi i-prevent ang kasalanan. Siya naman ay sumisigaw ng pagpapahayag sa paradise, doon sa paraiso. His command saying, I forbid it, I hate it, and I judge it. And immediately after the fall, alam naman po natin ang nangyari. God said, I will not stand for it, I will fight it, and I will overcome it in the seed of a woman. Ito po ang ating Panginoong Jesus. That is the biblical account. We have to bend under this. Kailangan nating tupdin, tumalima at paniwalaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. And we may rejoice in the fact that God gave us Jesus Christ as our complete Savior. And we may rejoice all the more when we subsequently see how the nature of man was utterly deformed by his fall. Kaya po, tayo po ay dadako doon sa second point. Sin and the deformation of man.
Hindi pa po natatapos ang mahihirap na mga katanungan, mga kapatid. At narito pa po ang ilan. Si Adam and Eve ay nahulog sa kasalanan dahil sa kanilang sariling kapasyahan at pagsuway. Sabihin na natin na tinatanggap natin ito bilang isang balido na biblical account. Kung tayo ang tatanungin, saan po tayo lalagay sa panahong ito? Ang kasalanan ay nakapasok sa mga unang nating mga magulang. Tanggap po natin ito, di po ba? Pero dapat bang ang pagkakasala ng isang tao ay mangangahulugang pagkasira din ng lahat ng sangkatauhan? Fair po ba ito? Madami din po ang nag-struggle sa katanungang ito. And in fact, Pelagius and the Armenians or the people under him nung panahon na yon did agree to the fact of original sin. Alam naman po na ng Pelagian doctrine and the Armenian doctrine ang original sin. They admitted that Adam and Eve fell into sin, but they have vehemently denied the hereditary sin o yung pagkamana ng kasalanan. Hindi nila pinaniniwalaan na dahil sa pagkakasala ng isang tao, ang lahat ng tao ay lubusang naging depraved. Kaya ayon sa kanila, Adam's will o yung pasya ni Adan was corrupted, but not his human nature as such. As a result of this first sin, are they relatively minor? Ayon sa mga Pelagians at Armenians. It may be that seeing the history of man, we are more inclined to sin. And after all, we have many bad examples to follow and imitate. So para sa kanila, ganun lamang yung pagkakasala. But this inclination, ayon sa mga Armenians, ay nagiging kasalanan lamang kapag nag-submit na ang tao dito. Doon lang papasok ang kasalanan. We are all, they say, still free and able to choose for ourselves. So they might agree with the first part of answer 7 noong atin pong katekism. The fall and the disobedience of our first parents, Adam and Eve. At ito po yung original sin. But certainly, not with the second part, which we read. For our nature became so corrupt that we are all conceived and born in sin. Sabi ng ating salin sa katekism, doon sa ating binasa kanina, the fall has so poisoned our nature that we are born sinners, corrupt from conception on. Armenians or the Pelagians, they do not agree with hereditary sin. Kaya mahalaga po, gaya ng nabanggit doon sa ating introduction kanina, na maunawaan natin ito. Hindi lahat ng tumatanggap ng doctrine of original sin ay tumatanggap din sa katotohanan ng hereditary sin. Many say, Adam and Eve fell, oh, too bad for them. Kaya tayo dapat ay magkaroon ng ating sariling malayang pagpapasya. At para nilang sinasabi dito na upang hindi tayo matulad kay Adam and Eve. Hindi po. They minimize the effect of original sin by denying hereditary sin. The Catechism denies this, mga kapatid. It says that sin has deformed our nature, poisoned our nature. Sin is hereditary and we are now, since the fall, all conceived and born in sin. Mula sa isang pangyayari noon, lahat ng sangkatauhan ay naging corrupt. And it is amazing that many secular scholars
who rejected the Bible and its account of sin still agreed that all men are evil. Yet they could not find the reason for this. But us, no? The Bible teaches us that all men are evil. Klaro ito mula pa sa panahon na unang nagkasala ang tao. Ito po'y ating bibigyan ng pagpapaliwanag. Una, Cain kills Abel. So nung mapatay ni Cain si Abel. And the first drops of blood will become a mighty river. Already, before the great flood, as we read in Genesis 6, verse 5, God saw every imagination of the thought of man's heart is evil continually. At matapos nga yung flood, we read again, the imagination of man's heart is evil from his youth. There is apparently no change in this respect, mga kapatid. At ganun din, when King Solomon prays at the dedication of the great temple, doon sa 1 King chapter 8, o sa 1 Kings chapter 8, ano po ba yung prayer ni King Solomon? Ang sabi niya, ito po ay panalangin para sa pagkakasundo dahil sa laki ng kasalanang nagagawa ng lahat ng tao. And even Job admits that man who is born of woman is unclean. There is not one clean among them. Hindi na po sa panahon ni Eva at ni Adan ito, no? Sa panahon na ng kanilang generation, na e-echo yung hereditary sin. He says, maging doon sa Psalms, at maging po doon sa Psalms 14 and 53, we get this devastating description. There is none that does good. They have all gone astray. They are all like corrupt. At in the New Testament, Apostle Paul quotes from these passages to his letter to the Romans, saying that all men, both Jews and Greeks, are under the power of sin. So it is clear that the Bible teaches that all men are utterly and alike corrupt. From their youth on, indeed, from conception and birth. Kaya nga po, David confesses that in Psalms 51. At ang malaking katanungan po ulit, why is this so? We cannot answer that it ourselves. The Word of God tells us very clearly that it is so because of sin and disobedience of our first parents, of Adam in paradise. At ito po'y ineko din ng atin pong catechism. There, not just one man, Adam, became corrupt, but mankind, the human race, was corrupted. The Word of God lays a clear connection between the sinfulness of man and the sin of one man, Adam. Makikita natin ang koneksyong ito doon sa ating binasa kanina sa ating text in Romans 5:12. Doon natin makikita ang maraming words na one man, by one man. Kaya po ang sabi, if I will read, therefore, as sin came into the world through one man, and death through sin, and death through sin, so death spread to all men, because all men sinned. And also doon sa verse 18, ang sabi, therefore, as one man's trespass led to the condemnation of all, or for all men. All have sinned in Adam. All are condemned in Adam. In him, indeed, the nature of man, which is our nature also, became so corrupt that we are all deformed, conceived and born in sin.
Because of Adam's sin, we are all personally and together sinners. At ang kasalanan ay nagbubuo ng guilt. Kaya tayong lahat, ayon sa salita ng Diyos, ay mga children of wrath. Tayo ay ipinanganak na makasalanan at ipinanganak na nagkasala sa ilalim ng galit ng Diyos. Marami ang sumubok na putulin ang connection nila kay Adan. Pero ang scripture ay hindi ito pinahihintulutan. Noong pumasok ang kasalanan sa mundo at sa puso ng tao, lahat ng sangkatauhan ay naging corrupt. Ang kasalanan ay namana not by imitation, but by propagation and imputation. Kaya ang ipinahayag ng ating katekism ay yung katagang our first parents. So yung words na, o yung phrase na our first parents. Adam, paliwanag po natin ito, Adam as such is a unique person. The first parent, the head of a race, a people, a covenant people. God made mankind as a unity. At makikita natin ito doon sa Acts 17:26, from one blood, He made man. Not just an organic unity, but also a federal unity or sa kaisahang, in a federal way, ang kaisahang ito. A people under one God, under one law. Therefore, in Adam's corruption, we are all corrupt. In Adam's guilt, we are all guilty. We have one formation. At ito po'y galing sa Diyos. Yung ating paglalang ay galing sa Diyos. At sa kasamaang palad, we also have one deformation. At ito po'y galing hindi lamang kay Adan, kundi sa ating mga sarili. So we have one formation, it is from God, and one deformation from ourselves. Sino ba naman po ang hindi nagnanais na, or sino ang nagnanais na ma-associate doon sa unang nagkasalang tao? Parang ayaw natin ito. Hypocritically. Lalo na kung walang basehan ito sa Biblia. Subalit, may basehan ito sa Biblia, di po ba? Kaya hindi po natin ito dapat i-deny. Bagkus, we must confess this connection sa lahat. Katulad ng confession ng psalmist. Ano ang sabi ng psalmist? Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. At ang nag-iisa lamang po ang tao na ipinaglihi at ipinanganak sa katuwiran at kabanalan. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. And with His perfect innocence, He covers in the sight of God my guilt in which I was conceived and brought forth. The gospel does not just uncover the total depravity, our sinful conception and birth, but also proclaims Him who went the way of conception and birth, but without sin, in order to redeem our entire life. Kaya po mauunawaan lamang natin ang Luke chapter 2, yung kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, in the light of Genesis chapter 3, yung unang ebanghelyo. If the doctrine of hereditary sin goes out the door, so does the doctrine of holy conception of our Lord Jesus Christ, ating Panginoon. Kung ang kahulugan ng kasalanan ay ang complete deformation of man, dapat din po nating maunawaan and ito po yung last point ng ating sermon, the total
reformation of man. Sin and the reformation of man. Many will admit to original sin but immediately deny hereditary sin. There are also those who do admit to some of those of hereditary sin and who admit that we are indeed corrupt, pero sinasabi nila na hindi naman masyadong corrupt o hindi naman or not so bad naman. Pwede pang mapatawad yan or ma-neglect yan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos, pero hindi natin kailangan ang total reformation. Yun ang sabi ng ilan. Kaya po ang Catechism ay may direktang sagot dito, doon sa huling tanong. But are we so corrupt that we are totally unable to do any good and inclined toward all evil? Ano po ang sagot? Yes, we are so corrupt and totally unable to do any good. Gaano tayo ka-deformed? Talaga bang kumbaga sa sasakyan ay total wreck na tayo? Totally unable to do any good, inclined to all evil? At wala ngang kahit katiting na kakayahan na magligtas ng ating sarili? Again, ang katekismo ay malinaw na nagsasabi sa atin ng kasagutan. Yes, indeed, deformed tayo at wala tayong kakayahan na gumawa para tayo ay ma-reform sa ating mga sarili. Ang confession na ito ay hindi nasasambit ng milyong-milyong Christian denomination sa ating kapanahonan. Para sa kanila, ito ay masyadong hindi nakatanggap-tanggap or masyado ng harsh para sa kanila. Para sa kanila ay mayroong paring umiiral na free choice sa tao o hindi kaya ay kailangan lang siya ay magkaroon ng isang decisive commitment para siya ay manumbalik sa Diyos. But the Lord, Jesus Christ says, no. The deformation is so total that the power of sin can only be broken by 3 R's. Tatlong letter R. Ito po ay ang reformation. Ito po ay rebirth. At ito po ay ang regeneration. Yun lamang po ang tunay na makawawasak doon sa kasalanan. Reformation, rebirth, and regeneration. At balikan po natin saglit ang na-meditate na natin po kanina. The God who formed us in righteousness and holiness will have to reform us in the image of Christ and His righteousness and holiness. Ulitin ko po. The God who formed us in righteousness and holiness will have to reform us after the image of Christ in His righteousness and holiness. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, unless you are born again, by water, you cannot or simply cannot enter the kingdom of God. Maaalis lamang ang pagkasira ng kasalanang ito sa pamamagitan ng pagrereforma or sa pagbabagong gawa ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang mga salita. God must begin anew with us or we cannot follow Him in righteousness and holiness. Sin requires the reformation of man, a total reformation. For God must reveal us completely. Kailangang magkaroon ng completely new beginning or yung new genesis sa ating mga buhay. And the gospel tells us that God who forms us after His own image indeed reforms us after the image of His Son. The God of the covenant
makes a new covenant in the blood of His Son. He who is made mankind also makes a new humanity sa ating Panginoong Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Kaya po, CCRC Imus congregation, brothers and sisters, the catechism does not go or does not here go into the question of what is regeneration. Ito po'y malayo pa. Ito po'y tatalakayin natin sa Lord's Day 33 pa. What is regeneration? It only says here how absolutely necessary regeneration is. Bakit ito kinakailangan? Because our nature has been deformed to such an extent na matay ito. That total reformation is necessary. And if we wish to live and die happily in the comfort that we belong to Christ, we will need this reforming work of the Holy Spirit. We will need to know exactly the mystery of sin as proclaimed in the scriptures and confessed in the church. Kaya po, our total depravity calls for total reformation. Our sins calls for grace, undeserved and unmerited. Ang reformation po ng ating buhay ay mayroon lamang pong isang tugon. At ano po yun? Ito po ay pagpupuri at pagpapasalamat. Ito po yung gratitude sa Panginoon. All the blessings, honor, thanks, and praise to Father, Son, and Spirit, the God who saved us by His grace, all glory to His merit. Amen.